Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as congressman. Natural, hindi naman siya residente ng Tacloban, hindi naman siya botante ng Tacloban, alam naman natin taga Davao siya. Hindi na kailangan iboto si Martin Romualdez. Oo, mukhang malaking gulo itong namumuo sa gitna ng OVP at ng Kamara de Representante. Alam niyo mga kochero, ito yung diyan eh. Ito yung problema. Ang may problema dito ang House of Representatives. So totoo lang. Kasi this is a lose-lose situation sa HOR if they're willing to take the risk. Kasi kapag sa pilitan nilang pinalaya si Sara Duterte, although yun ang tama, alam nating sinungaling si Sara Duterte at paiikutin niya yan na magmumukha siyang biktima. At magkakaroon ng, at least, in the court of public opinion, magkakabala ang Sara Duterte sa mga miyembro ng Kongreso. So, yun yung sa isang banda. Pag hindi naman nila pinaalis si Sara Duterte, ang epekto nito sa House of Representatives ay lame duck. Wala kayong kwenta. Hindi nyo kayang i-enforce maski ang sarili nyong mga rules. So ngayon mga kochero, ang House of Representatives ay in quite a quandary. Although dapat paalisin siya dyan, ang tanong, susugal ba sila? Kasi syempre, nakaabang yung kapatid niya, nakaabang si GMA, nakaabang si Alvarez, lahat ng mga kaalyado ni Sara Duterte, nakaabang yan. Pag nakaabang sila, papaikutin nila yan, pagmumukhain nilang biktima si Sara Duterte. Nakaabang ang mga bubulagers, mga DDFs bubulagers, nakaabang ang media, nakaabang lahat. Pagmumukhaing masama ang lower house, ang Kamara de Representante. But, they get to keep their pride. Pwede nilang sabihin sa sambayan ng Pilipino na pinaglalaban lang namin ang pagiging independent ng Kamara de Representante. Tapos, nagkaroon pa siya ng press con kanina. Pakinggan natin. Ito yung sa lahat, well, alam naman natin si Sara is known for her insane rants. Yung mga mga moments of insanity. Ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot, sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as congressman. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. Oh, yan. Umpisahan natin doon, mga kochero. Gustong-gusto ko yung part na sinabi niya na hindi naman ako bumoto kay Martin Romualdez eh. Hindi naman ako bumoto sa kanya. Natural, hindi ka naman taga-Tacloban. Natural, hindi naman siya residente ng Tacloban. Hindi naman siya botante ng Tacloban. Alam naman natin taga Davao siya. Hindi na kailangan iboto si Martin Romualdez. Although sinabi rin niya na kung siya raw ay taga-Tacloban, hindi rin daw niya iboboto si Martin Romualdez. Walang problema. Okay lang yun. Hindi lang naman siya ang botante ng Tacloban. Tapos, hindi naman kailangan maging botante ka ng Tacloban para hindi iboto si Martin Romualdez. Number one. Pangalawa, hindi lang naman ikaw ang botante sa Tacloban. Maraming botante sa Tacloban. So kung hindi ka bumoto, o di fine, well and good, sa'yo yun. Boto mo yun eh. Alam kung pilitin kang bumoto. Meron pa siyang sinabi, sabi niya, hindi ko naman siya binoto bilang maging speaker. Natural, hindi ka naman congressman. So keber, di ba? Nung ngayon, kung hindi mo siya binoto bilang congressman, kung hindi mo siya binoto bilang speaker, it does not matter. What matters is this. Pasensya ka dahil ang kanyang kapangyarihan, whether you like it or not, whether Sara Duterte likes it or not, ang kapangyarihan ng Kamara de Representante ay hindi lang nanggagaling sa mga botante. Yan ay nanggagaling sa konstitusyon mismo. Dahil ang konstitusyon mismo ang nagsasabi na kapag ikaw ay kailangan bigyan ng pera para tumakbo ang iyong opisina kapag ang ahensya mo ay lalaga ka ng budget para tumakbo ang iyong mga opisina at magkaroon ka ng mga programa, dapat aprobahan ito ng Kamara de Representante at ng Senado, the Legislative Department. Kaya mo kailangan sumagot. Hindi ka sasagot kay Martin Romualdez, VP. Kailangan mong sumagot sa buong legislatura. Si Sara Duterte
ay kailangang sumagot sa buong lehislatura. Kailangan niyang kumbinsihin ang buong lehislatura na dapat niyang lagakan ng budget ang Office of the Vice President. Ang problema mo, mga kotsero, hindi siya nasagot, hindi siya humaharap, ayaw niyang magsalita. Tinatanong siya tungkol sa confidential funds niya, anong ginagawa? Nag-change topic, paikot-ikot, tinatakbuhan ang Kamara de Representante. By the way, speaking of budget, merong isa pang angat diyan sa Senado, si Joel Villanueva. Sabi, dinadagdagan daw nila ang budget ng OVP. Gagawin daw, dadagdagan daw ng 100 or 250 million, something like that. Pati mga senador nyo, baliw. Ganun lang kasimple yun, mga kotsero. Ang kapangyarihan po, punta ko kayo Article 6 ng Constitution. Doon po makikita ang kapangyarihan ng ating Kongreso. The whole Congress, the upper house and the lower house. So regardless, hindi ho importante dito kung ano yung nararamdaman ni Sara. Kung bumoto ba siya kay Martin o hindi. Hindi ho yun ang importante. Ang importante dito, si Sara ba ay kinikilala ang autoridad ng Kamara de Representante at ng Senado para siya ay bigyan ng budget. Obviously, hindi. Obviously, wala siyang respeto sa separation ng ehekutibo at ng legislatura. Bakit? Kasi ang pakialam niya, mga kotsero, protektahan ang kanyang sarili at this point in time. Again, sinabi ko na ho ito ng isang araw, we are now witnessing the self-destruction of Sara Duterte. Ito na yun. Itong mga DDS, mga DDMs, tinatawag nila yung sarili nila, mahal namin ang Pilipinas, mahal namin pala Pilipinas. Simpleng rule, hindi nyo masunod. Imagine, mga kotsero, malamang pagtatanggol pa nila itong kabaliwan ni Sara Duterte na to. Imagine, binigyan siya ng courtesy. Hindi ho lahat ng tao nakakapasok sa House of Representatives. Pero siya, dahil vice-presidente siya, binigyan siya ng courtesy. Sige, pasok ka. Bisitahin mo yung kaibigan mo, nirerespeto namin yung inyong relasyon. Tapos bigla kang magka-camp out dyan, magpoprotesta ka. Etong ginagawa niya, mga kotsero, is a form of protest. Kung sa ibang bansa yan, kinaladkad na siya sa labas. Imagine, mga kotsero, kung ito, maging presidente, ito yung legit, mga kotsero, naggagawin ang lahat, babaguhin niya ang konstitusyon para hindi siya bumaba sa pwesto. Yan, si Sara. Ito lang, hindi mo mapaalis sa opisina ng HOR pagka-presidente pa. Diba si Digong, yun ang sinasabi. Sabi ni Digong, kapag naging, kaya magcha-charter change kasi si presidente ayaw niyang bumaba bilang pangulo. Ito, tingnan nyo. Pag ito naging presidente, abangan nyo, hindi na bababa yan. Magiging magiging Kim Jong-il na yan ng Pilipinas. Ako umaattend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa ko. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsasorry yung tatay. Ibig sabihin may ginagawang mali yung anak. Diba? So why would I answer to them? I am here because of Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si Bandiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na makontempt. I will be here for President Duterte, but I will not be... No, I will not answer. Hindi ka pa happy dun sa 125 million na binulsa mo? Naghahabol ka pa sa 9 million? Grabe ka naman. Hindi ka pa happy sa 12 billion na hindi maipaliwanag? Hindi ka pa happy doon sa 16 million every quarter
Hindi ka ba happy sa 500 million na hindi mo kayang ipaliwanag na confidential funds? 500 million yung total eh. Hindi ka ba happy? Naghahabol ka sa 9 million? Change topic eh. Ano yan mga kotsero? Drama-drama lang yan. Alam, tsaka mga kotsero, ganito eh. Hindi niya kailangan magpaliwanag sa Kongreso. Oo. Iba kasi yung pananaw ko dyan, mga kotsero eh. Iba ang mindset ko dyan. Hindi niya kailangan magpaliwanag sa Kongreso kasi pare-pareho silang politiko, pare-pareho silang kumukupit. Kanino niya kailangan magpaliwanag? Sa atin, sa ating mga hampas lupa na nagbabayad ng 30 to 40% taxes every month.